Dahan-dahan kong inilalapag ang huling bote ng mamahaling alak sa ibabaw ng tray. Tinitiyak na ang bawat detalye ay perpekto para sa aming ika-10 anibersaryo. Ang bango ng mga paboritong bulaklak ni Gabriel ay nanunuot sa bawat sulok ng aming tahanan. Tila ba? Sumasabay sa tamis ng balitang nais kong ibahagi sa kanya ngayong gabi. Hawak ko ang dokumento ng aking mana. 25 milyong piso na iniwan ni Lolo. Isang halagang magsisilbing pundasyon ng aming mas matatag na kinabukasan. Ngunit bago ko pa man mabuhat ang tray, narinig ko ang pamilyar na boses ni Doña Valentina mula sa kabilang panig ng pinto ng bodega. Kasunod ang malamig na tawa ng aking asawa. Gabriel, siguraduhin mong pipirmahan niya ang mga dokumento bago matapos ang gabi. Hindi pwedeng masayang ang pagkakataon. Wika ni Valentina, ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad na tila ba kontrolado niya ang buong mundo. Ang 25 milyon na yan ay kailangan ng kumpanya natin para hindi tayo tuluyang mabaon sa utang. Don't worry, Mom. Masyadong malakas ang tiwala ni Tessa sa akin, sagot ni Gabriel, at ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila mga karayom na ibinabaon sa aking kaluluwa. She's just a brainless chicken laying golden eggs. Pretending to love that martyr woman for 10 years is the hardest job I've ever had. Sa oras na mapunta sa atin ang kontrol ng trust fund, itatapon ko na siya sa kalsada kung saan siya nararapat. Hinihintay na ako ni Camilla. Nanigas ang buong pagkatao ko. Ang tray na hawak ko ay tila naging kasing bigat ng isang bundok. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat gabing hindi ko siya tinulugan para lamang suportahan ang kanyang mga pangarap, ay naging basura sa isang iglap. Ang uktse, ang matinding pagkasakal sa aking dibdib, ay tila isang dambuhalang kamay na gustong durugin ang aking puso. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Gabriel. Ang kanyang mukha ay agad na nagsuot ng maskara ng pag-aalala nang makita ako. Tessa, nandyan ka lang pala. Bakit hindi ka pa nakabihis? Ang mga bisita ay magsisidatingan na sa loob ng 30 minuto. Asik ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng gaslighting na tila ba ako pa ang may pagkakamali? Masyado kang mabagal. I'm doing everything for this family, and you're just standing here looking like a mess? Ayusin mo ang sarili mo. Kailangang pirmahan mo ang tax papers para sa kumpanya mamaya. Sumunod na pumasok si Valentina. Hawak ang kanyang mamahaling rosaryo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Ija, bilisan mo na. Huwag mong ipahiya ang pamilya Monteclaro. Utang mo sa amin ang posisyong kinatatayuan mo ngayon. Tumigil ang mundo para sa akin. Sa gitna ng kanilang pagmamadali at pag-uutos, isang malamig na katahimikan ang bumalot sa aking isipan. Ang init ng aking pag-ibig sa loob ng 10 taon ay biglang nag-freeze. Naging isang matalim na piraso ng yelo. Tiningnan ko sila. Ang lalaking inialay ko ang aking buhay at ang babaeng itinuring kong ina. Sila ay mga linta na busog sa aking dugo, ngunit gutom pa rin sa aking yaman. Inayos ko ang aking pagkakatayo. Hindi ako sumigaw, hindi ako umiyak. Sa halip, isang mapait at seryosong ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang ngiting hudyat ng kanilang katapusan. Of course, Gabriel. Cheers to the truth. Mahinahon kong sabi. Ang boses ko ay kasing lamig ng aserong ginagamit sa operasyon. Inabot ko sa kanya ang baso ng alak na may panginginig na sadyang ginawa ko para isipin nilang takot ako. Mag-ayos lang ako. Hinding-hindi ko palalampasin ang gabing ito. Pagtalikod nila, mabilis kong kinuha ang aking telepono mula sa bulsa ng aking apron. Ang bawat segundong lumilipas ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng kanilang nalalabing sandali ng tagumpay. Mabilis kong tinawagan ang aking abogado. Attorney, i-activate ang Plan B. I-freeze ang bawat account na may pangalan ko, kabilang ang trust fund ng kumpanya ni Gabriel. Na yon din. Lumakad ako patungo sa aming kwarto. Hindi para mag-ayos para sa kanilang anibersaryo, kundi para i-audit ang bawat pagkakamaling ginawa ko sa ngalan ng pag-ibig.
Habang naririnig ko ang tawanan ng mga bisita sa ibaba, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas na dumadaloy sa aking mga ugat. Ang audit ay nagsisimula na. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong ang bawat sentimong ninakaw ninyo sa aking dangal ay babayaran ninyo ng higit pa sa inyong kalayaan. Bumaba ako sa hagdanan, suot ang isang itim na gown na tila ba ako ay patungo sa isang lamay. Ang lamay ng aming pagsasama. Nakita ko si Gabriel na nakikipagtawanan sa mga bisita. Hawak ang mga dokumentong akala niya ay pipirmahan ko. Inilapit ko ang aking bibig sa kanyang tainga habang ang mga kamera ay nakatitig sa amin. Masyadong mabilis ang tibok ng puso mo, Gabriel. Bulong ko sa Taglish. Sapat na lakas para makita ko ang biglang pagbabago ng kanyang anyo. Don't be too excited. Ang huling pag-uulat ay hindi pa man lang nagsisimula. Sa sandaling yon, isang malakas na tunog ng pagdating ng mga sasakyan sa labas ang bumasag sa musika ng pista. Hindi mga bisita, kundi ang mga aninong maghuhubad sa kanilang mga maskara. Ang bawat tawanan at kalansing ng mga baso ng kristal sa paligid ko ay tila mga huni ng mga buwetre na naghihintay ng aking pagbagsak. Nakatayo ako sa gitna ng marangyang salas, pilit na pinapanatili ang tuwid na tindig, habang ang aking mga mata ay nakapako kay Gabriel. Hawak niya ang mga dokumentong akala niya ay susi sa kanyang kalayaan mula sa utang, habang sa kabilang kamay ay ang baso ng alak na tila ba ipinagdiriwang na ang aking pagkatalo. Tessa, bakit hindi ka pa pumipirma? Bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay may halong inip at peking lambing. Inakbayan niya ako, ngunit ang kanyang hawak ay hindi nagbibigay ng init. Ito ay tila paghigpit ng isang sawa. Ang mga board members ay nagtatanong na, kailangan nating ipakita na ang pamilya Monteclaro ay matatag. Masyado kang nagmamadali, Gabriel. Baka mabulunan ka sa bilis ng iyong paglunok. Mahinahon kong sagot, habang dahan-dahan kong inaalis ang kanyang kamay sa aking balikat. Ang bawat salita ko ay may timbang ng yelo. Bago pa man siya makasagot, lumapit si Doña Valentina. Hawak niya ang kanyang kulay gintong rosaryo. Ang bawat butil nito ay dumadampi sa kanyang mga daliri. Na tila ba naglilinis ng kanyang maduming budi? Ang kanyang mukha, na puno ng mamahaling kolorete, ay nagmistulang isang maskara ng kabanalan. Hiha, huwag mong pairalin ang iyong pagiging emosyonal. Iyan ang mahirap sa mga taong hindi lumaki sa ganitong katayuan. Wika ni Valentina, ang kanyang boses ay kasing talim ng isang labahan na binalot sa telang sutla. Dapat kang magpasalamat na tinanggap ka ng pamilyang ito. Utang mo sa amin ang bawat telang suot mo ngayon. Pirmahan mo na ang investment papers para mapakinabangan ka naman ng kumpanya. Ang ukche, ang matinding pagkasakal sa kanyang mga salita, ay tila isang makapal na usok na gustong bumalot sa aking isipan. Sinusumbatan nila ako sa mga bagay na ako naman ang nagtrabaho sa loob ng 10 taon. Ngunit hindi ako nagpadala sa galit. Sa aking isipan, sinimulan ko ng ilista ang bawat pang-iinsulto niya bilang accounts payable, na sisingilin ko ng may interes. Siyempre, Mama, pero gusto ko munang tingnan ang huling audit report ng kumpanya bago ko ilabas ang pondo ni Lolo. Muli kong hinarap si Gabriel. Dahil ayon sa aking huling kalkulasyon, ang kumpanya niyo ay kasalukuyang nasa state of bankruptcy. Saan napupunta ang pera, Gabriel? Namutla ang aking asawa. Ang kanyang rasyonalismo ay nagsisimulang gumuho sa harap ng aking malamig na mga tanong. Akmasa na siyang magsasalita nang biglang mag-vibrate ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Mateo, ang thamto na matagal ko nang binabayaran ng palihim. Nasa labas na ako. Hawak ko na ang mga ebidensya ng embezzlement at ang address ng kondo ni Camila. Ang nilalaman ng mensahe. Excuse me, kailangan ko lang sagutin ito. Paalam ko sa kanila. Naglakad ako patungo sa balkonahe. Ang bawat tunog ng aking sapatos sa marmol na sahig ay tila isang hudyat ng paparating na bagyo. Doon sa dilim, naghihintay ang aking tunay na kakampi. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng hardin,
Iniabot sa akin ni Mateo ang isang makapal na folder. Gabriel is not just cheating, Tessa. He is stealing. Nilipat niya ang halos 10 milyong piso mula sa kumpanya patungo sa isang lihim na account sa ngalan ni Camila Reyes. Ulat ni Mateo, ang kanyang boses ay matatag at walang halong emosyon. Kinuha ko ang folder. Binuksan ko ito at ang unang tumambad sa akin ay ang isang resibo ng mamahaling alahas. Isang brilyanteng kwintas na nagkakahalaga ng 2 milyong piso, binili noong nakaraang linggo. Ang araw kung kailan ang ibinigay sa akin ni Gabriel ay isang mumurahing replika lamang ng isang antigong singsing. Naramdaman ko ang isang matalas na kurot sa aking puso, ngunit mabilis ko itong pinigilan. Ang isang auditor ay hindi umiiyak sa harap ng deficit. Siya ay gumagawa ng paraan para ito ay mabawi. Salamat, Mateo. Ipagpatuloy mo ang pagbabantay. Gusto kong malaman ang bawat hininga nila. Wika ko bago ako bumalik sa loob. Pagpasok ko sa salas, nakita ko si Gabriel na seryoso may kausap sa telpono. Ang kanyang muka ay puno ng tensyon. Dahan-dahan akong lumapit sa likuran niya. Sapat na para maamoy ang matapang na pabango ng babaeng hindi ko kilala na kumapit sa kanyang tuksido. Ang amoy ng lason sa loob ng aking sariling tahanan. Yes, Camila, don't worry. Mapapapirma ko na siya. Magkakaroon tayo ng sapat na pera para sa biyahe natin sa Paris. Bulong ni Gabriel. Hindi niya napansin na nasa likod niya na ako. Dahan-dahan kong ipinatong ang aking kamay sa kanyang balikat. Sino ang kausap mo, mahal? Mahinahon kong tanong. Mabilis na ibinaba ni Gabriel ang telepono. Ang kanyang mga mata ay nanginginig sa gulat. Wala. Business partner lang. Tessa, bakit ang lamig ng kamay mo? Dahil ang puso ko ay kasalukuyan ng nag-freeze, Gabriel. Muli akong ngumiti. Ang pinakamatalim ng ngiti na kaya kong ibigay. Siya nga pala, nakita ko ang resibo sa bulsa ng iyong Amerikana habang inaayos ko ito kanina. Isang brilyanteng kwintas para sa isang Camila. May kapatid ka ba na hindi ko alam? Ang katahimikan sa pagitan namin ay tila isang dambuhal ang bangin. Ang ukse sa mukha ni Gabriel ay naging isang litrato ng ganap na takot. Ang maskara ay nagsisimula ng mabasa. Tessa, let me explain. Simula niya, ang kanyang boses ay puno ng gaslighting na handa ng bumuga. Huwag ka nang mag-aksaya ng laway, Gabriel. Putol ko sa kanya habang itinataas ko ang folder na hawak ko. Ang audit ay tapos na. At ang resulta? Ikaw ay opisyal ng insolvent sa aking buhay. Eksaktong pagkakataong yun. Isang malakas na tunog ng pagkabasag ng baso ang narinig mula sa kinaroroonan ni Valentina. Ang kanyang rosaryo ay naputol. Ang mga butil nito ay nagkalat sa sahig, tila mga patak ng luha ng isang talunang reyna. Ang huling pag-uulat ay nagsisimula pa lamang, at sisiguraduhin kong sa gabi ring ito, ang bawat isa sa inyo ay mawawala ng hininga sa harap ng katotohanan. Ang nakabibing-ing katahimikan sa gitna ng marangyang bulwagan ay tila isang matalim na aserong humahati sa bawat hininga ni Gabriel. Ang bawat butil ng rosaryo ni Valentina na gumugulong sa sahig ay tila tunog ng isang paparating na sakuna. Tinitigan ko ang aking asawa, ang lalaking inakala kong katuwang ko sa buhay. Ngunit isa palang anay na dahan-dahang kinakain ang pundasyon ng aking pagkatao. Tessa, ano bang pinagsasabi mo? Pilit na tawa ni Gabriel. Bagaman ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pag-aalinlangan. Masyado ka lang sigurong pagod sa paghahanda ng party na ito. Camila is a high-profile client. Ang kwintas na iyon ay isang business gift para salyuhan ang isang malaking deal. Don't be too paranoid, mahal. Masyado mong pinapahiya ang sarili mo sa harap ng ating mga bisita. Ang gaslighting na ito ay tila isang lason na sadyang ibinubuga niya para palabasin na ako ang nawawala sa katinuan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat salita niya ay tila mga numerong hindi nagbabalanse sa aking isipan. Business gift? Pag-uulit ko. Ang aking boses ay nananatiling mahinahon, ngunit kasing lamig ng hanging gabi sa Baguio.
Isang kwintas na may pendant na C at G forever? Masyado naman yatang personal ang serbisyo ng kumpanya mo, Gabriel. O baka naman ang kumpanya mo ay nagbebenta na rin ng katapatan ng asawa? Namutla si Gabriel. Akma siyang lalapit sa akin nang biglang sumingit si Valentina. Inayos ng matandang babae ang kanyang tindig. Muling isinuot ang maskara ng isang mapagmataas na aristokrata sa kabila ng pagkaputol ng kanyang rosaryo. Teresa, sapat na ang eksenang ito. Matigas na wika ni Valentina. Ang pamilya Monteclaro ay may pangalang kailangang protektahan. Kung may problema kayo sa inyong pagsasama, pag-usapan niyo yan sa loob ng kwarto, hindi sa harap ng mga taong nagpapakain sa atin. Huwag mong ipakita ang iyong mababang pinagmulan sa pamamagitan ng paggawa ng iskandalo. Ang mababang pinagmulan ko, Mama, ang nagturo sa akin kung paano magbilang ng tama. Hinarap ko siya ng walang bakas ng takot. At ang audit report ng Monteclaro Holdings ay nagsasabing wala na kayong pondo para sa party na ito. Ang bawat pagkaing kinakain ng mga bisita nyo ngayon ay galing sa pondo ni Lolo na kasalukuyan nyo ng ninanakaw. Bago pa man makasagot ang matanda, isang matinis na tunog ng notification mula sa aking telepono ang umalingaw-ngaw. Ito ay isang video call mula kay Mateo. Hindi ko ito sinagot. Sa halip ay binuksan ko ang screen para makita ni Gabriel ang isang live na larawan. Ang kanyang mamahaling sasakyan ay kasalukuyang nakaparada sa tapat ng Blue Oasis Hotel. Naniga si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay halos lumabas sa kanilang mga kinalalagyan. Sa sandaling iyon, ang tunog ng isang malakas na tawanan mula sa bukana ng salas ay kumuha sa atensyon ng lahat. Pumasok si Camila Reyes. Suot niya ang isang matingkad na pulang terno na tila bahudyat ng isang paparating na giyera. Sa kanyang leeg ay nagniningning ang brilyanteng kwintas na nakita ko sa resibo. Ang C at G forever, na simbolo ng kanilang katrayduran. Naglalakad siya ng may labis na kumpiyansa. Tila ba siya ang tunay na reyna ng gabing ito? Happy anniversary, Gabriel. Sorry if I'm late. I just had to pick up this beautiful gift you sent me this morning. Malambing na wika ni Camila. Ang kanyang taglish ay punong-puno ng panunukso habang nakatingin sa akin. Oh, hi, Tessa. You look tired. Masyado ka yata nagpakapagod sa pagluluto para sa asawa ko. I mean, sa asawa mo. Ang ukche, ang matinding pagkapahiya at galit na nararamdaman ng mga bisita para sa akin, ay naging isang malakas na bulong-bulungan. Ngunit sa loob ko, naramdaman ko ang isang kakaibang huwaykam. Ito na ang sandaling kailangan ko para tuluyang mabasag ang kanilang mga maskara. Camilla, welcome to the funeral of your illusions. Mahinahon kong sabi habang dahan-dahan akong lumalapit sa kanya. Pinagmasdan ko ang kwintas sa kanyang leeg. Maganda ang kwintas, ngunit alam mo ba na ang bawat brilyante sa kwintas na yan ay binayaran ng perang kasalukuyan nang nasa ilalim ng sequestration order? Sa madaling salita, Camilla, ang suot mo ngayon ay isang ebidensya ng pagnanakaw. Nawala ang ngiti ni Camilla. Tumingin siya kay Gabriel, na ngayon ay hindi na makatingin ng diretso sa kahit kanino. Gabriel, what is she talking about? Tanong ni Camilla. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng mairita. Don't listen to her, Camilla. Masyado lang siyang emosyonal. Sigaw ni Gabriel, pilit na hinihila ang braso ko. Tessa, pumasok na tayo sa loob. Na yon din. Bitiwan mo ako, Gabriel. Utos ko. At ang talim ng aking tingin ay nagpabitaw sa kanya. Inayos ko ang aking damit at humarap sa lahat ng mga bisita. Ang gabing ito ay hindi tungkol sa aming anibersaryo. Ito ay tungkol sa huling audit ng pamilya Monteclaro. At sa puntong ito, ang inyong mga account ay opisyal ng insolvent. Mabilis kong pinindot ang send sa aking telepono. Isang serye ng mga emails ang direktang ipinadala sa bawat board member na naroroon. Mga dokumentong naglalaman ng katibayan ng embezzlement ni Gabriel. Sa gitna ng kaguluhan ng mga bulungan, muling nag-vibrate ang aking telepono. Isang unknown number ang tumatawag. Sinagot ko ito at in-on ang loudspeaker para marinig ni Gabriel. Ma'am Tessa,
Ito po ang manager ng Blue Oasis Hotel. Gusto lang po namin i-confirm kung itutuloy niyo ang pag-freeze sa suite ni Mr. Gabriel Monteclaro. May isang babae po kasi siyang kasama na nag-check-in gamit ang inyong supplementary card. Ang katahimikan sa salas ay naging kasing bigat ng tingga. Ang bawat mata ay nakatuon na ngayon kay Gabriel at Camilla. Ang kahihiyan o hiya na sadyang ibinalot ni Valentina sa akin ay bumalik sa kanila ng 10 beses na mas matindi. The audit is clear, Gabriel. Bulong ko habang pinapanood ko ang pawis na gumugulong sa kanyang no. Hindi ka lang traidor. Isa kang hamak na magnanakaw na gumagamit ng pera ng asawa para pakainin ang iyong kabit. Ngunit bago pa man ako makahakbang palayo, lumapit sa akin si Valentina. Ang kanyang muka ay kasing pula ng terno ni Camilla. Akala mo ba ay nanalo ka na, Tessa? Hindi mo alam kung kanino ka nakikipaglaro. May isang dokumentong hindi mo pa nakikita. Ang dokumentong magpapatunay na ang 25 milyong piso mo ay hindi mo kailanman mahahawakan ng walang pirma ko. Ang panganib sa kanyang boses ay tila isang babala ng isang mas malaking bagyo. Ang audit ay hindi pa tapos, at sa pagkakataong ito, ang taya ay hindi na lamang pera, kundi ang aking kaligtasan. Ang malakas na pagsara ng pinto ng mansyon sa aking likuran ay tila isang huling lagda sa isang kontratang matagal ko nang gustong wakasan. Iniwan ko ang mga hiyaw ni Gabriel at ang nagingit-ngingit na mukha ni Valentina sa loob ng bulwagang puno ng lason. Hindi ako lumingon. Ang bawat hakbang ko sa madilim na driveway patungo sa sasakyang naghihintay ay puno ng rasyonal na direksyon. Ang emosyon ay para lamang sa mga taong walang plano. At ngayong gabi, ang aking plano ay kasalukuyan ng humihinga. Pumasok ako sa isang maliit at lumang gusali sa gitna ng Makati, malayo sa marangyang mundo na kinagisnan ko. Ang elevator ay dahan-dahang umakyat. Ang bawat mechanical na galaw nito ay sumasabay sa bilis ng aking isipan. Huminto ako sa harap ng isang pintong may nakasulat na Sarmiento Law sa loob, ang amoy ng lumang papel at kape ang sumalubong sa akin. Isang babae ang nakaupo sa likod ng dambuhalang mesa. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa screen ng kanyang laptop. Si Adriana Sarmiento. Ang kanyang aura ay kasing lamig ng asero at ang kanyang mga mata ay tila nakakakita ng mga bagay na pilit ibinabaon ng mga makapangyarihan. "You're late, Tessa," wika ni Adriana nang hindi tumitingin sa akin. Ang kanyang Taglish ay may tono ng awtoridad na hindi matatawaran. "I assumed Gabriel would try to block your exit. Did he use the usual I love you script or the you're nothing without me routine?" "Both, plus a desperate threat from Valentina about my inheritance," sagot ko habang inilalapag ang aking bag. Naupo ako sa harap niya. Ang aking likod ay nananatiling matuwid. "Attorney, I need to know the truth. Is it true? May kapangyarihan ba si Valentina sa pondo ni Lolo?" Ngumiti ng bahagya si Adriana, isang ngiting walang kahit anong init. Valentina Monteclaro is a master of forge and manipulation. Pero sa ilalim ng batas ng mana, wala siyang habol kung mapatutunayan nating ang kumpanya ay ginagamit sa ilegal na paraan. And that's why you're here. Iniharap ni Adriana ang monitor ng kanyang computer sa akin. Doon, sa isang komplikadong spreadsheet, ay nakita ko ang tunay na mukha ng Monteclaro Holdings. Ang mga numerong nakita ko kanina ay dulo lamang ng isang malalim na hukay. Ang bawat ghost contract na ito ay ginawa ni Gabriel para pagtakpan ang mga butas sa kumpanya. Pagpapaliwanag ni Adriana, he's been laundering money to keep his lifestyle with Camilla. Pero hindi yun ang pinakamalaking problema nyo. Tumayo si Adriana at lumapit sa isang whiteboard. Kinuha niya ang isang itim na marker at isinulat ang isang numero na nagpatigil sa tibok ng aking puso. 50 milyon. Ang asawa mo ay hindi mayamang tagapagmana, Tessa. He is a drowning man.
Monteclaro Holdings has a 50 milyong peso debt sa mga pribadong lenders na may koneksyon sa underworld. Ang anibersaryo nyo ay hindi selebrasyon ng pag-ibig. It was a fundraising event para sa sarili niyang kaligtasan. He needs your 25 milyon just to pay the interest. Naramdaman ko ang matinding ukse, ang galit na hinaluan ng pandidiri. Ginamit ako ni Gabriel hindi lang bilang asawa, kundi bilang isang insurance policy laban sa kamatayan. Kaya ba kailangan nila ang pirma ko tonight? Tanong ko. Ang boses ko ay nananatiling matatag sa kabila ng dambuhalang revelasyon. Exactly. Ang pirma mo ang maglilipat ng responsibilidad ng utang sa pangalan mo. Muling lumapit si Adriana sa akin. The audit is finished, Tessa. Gabriel is officially bankrupt of money and morals. Ang tanong ko lang, hanggang saan ang kaya mong gawin para ubusin siya? Bago ko pa man masagot ang kanyang tanong, nahagip ng aking paningin ang isang maliit na litrato sa gilid ng mesa ni Adriana. Isang lumang litrato ng isang pamilya. Sa gitna ay si Don Monteclaro, ang biyenan ko. At sa gilid niya ay isang batang babae na may parehong talim ng mata ni Adriana. Attorney, bakit nasa iyo ang litratong ito? Tanong ko, ang aking pagdududa ay nagsisimulang bumangon. Napatigil si Adriana. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa hawakan ng kanyang panulat. Isang matagal na katahimikan ang bumalot sa silid. Tila ba ang hangin ay naging kasing bigat ng isang lihim na matagal nang itinago. Dahil ang pamilya Monteclaro ay hindi lang eksperto sa pagnanakaw ng pera, Tessa, bulong ni Adriana, ang kanyang boses ay puno ng puot na mas matanda pa sa aking kasal. Eksperto rin sila sa pagtatapon ng sarili nilang dugo kapag hindi na ito kapaki-pakinabang. Biglang umalingawnaw ang tunog ng isang mabilis na pagkatok sa pinto. Pumasok si Mateo, ang Thamtu, na hingal at puno ng tensyon ang mukha. Tessa, you need to move. Valentina just dispatched their private security. Papunta na sila rito sa opisina ni Adriana. They aren't coming for a talk. They're coming for the documents. Tiningnan ko si Adriana. Pagkatapos ay ang numero sa whiteboard. Ang audit ay hindi na lamang tungkol sa pera. Ito ay naging isang madugong labanan para sa katotohanan. Let them come, mahinahon kong sabi, habang dahan-dahan kong isinasara ang aking laptop. Ang isang reyna ay hindi tumatakas sa sarili niyang kaharian. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong wala silang madatnan, kundi ang sarili nilang pagbagsak. Ang tunog ng papalapit na mga sasakyan sa baba ay tila isang hudyat. Ang bay ay nakahanda na. At ang huling pag-uulat ay hindi na maiiwasan. Ang hangin sa loob ng ballroom ng Monteclaro Estate ay amoy mamahaling wax at sariwang bulaklak. Ngunit para sa akin, ito ay amoy ng isang nabubulok na bangkay na pilit itinatago sa ilalim ng tilang sutla. Nakabalik ako sa mansyon bago pa man makarating ang security ni Valentina sa opisina ni Adriana. Naglaro ako ng mabilis, isang rasyonal na pag-atras para sa isang mas matinding pagsugod. Ngayong gabi, ang bawat mata ng alta sosyedad ng Maynila ay nakatuon sa aming lamesa. Naghihintay ng susunod na kabanata ng aming perpektong pagsasama. Tessa, mahal, kanina ka pa namin hinahanap, wika ni Gabriel habang papalapit sa akin. Wala na ang galit sa kanyang muka kanina. Pinalitan ito ng isang malawak at mapanlinlang na ngeti. Inabot niya ang aking kamay at hinalikan ito sa harap ng isang grupo ng mga asawa ng mga diplomat. I'm sorry if I was too stressed earlier. Masyado lang akong nag-aalala sa future natin. Ang ukse na nararamdaman ko sa tuwing dumidikit ang kanyang balat sa akin ay tila isang lason. Ngunit nanatili akong kasing lamig ng yelong nasa loob ng aking baso. Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiting sadyang hindi umabot sa aking mga mata. Of course, Gabriel. Alam ko naman kung gaano kahalaga sa'yo ang image mo sa harap ng maraming tao. Mahinahon kong sagot. Ang bawat salita ay may timbang ng babala. Biglang kinuha ni Gabriel ang atensyon ng lahat.
sa pamamagitan ng tunog ng kanyang kutsara na dahan-dahang tumatama sa gilid ng kanyang basong kristal. Ang bawat panauhin ay tumahimik. Lumapit si Valentina, hawak ang kanyang panyo, at tumayo sa likuran ni Gabriel na tila isang reynang nagbabantay sa kanyang trono. Mga kaibigan, sa gabing ito ng aming ika-10 anibersaryo, meron akong espesyal na sorpresa para sa aking asawa, deklara ni Gabriel. Inilabas niya ang isang maliit na kahoy na kahon na may tatak ng isang sikat na alahero sa Europa. Tessa, ang brilyanteng ito ay simbolo ng katapatan ko sa'yo. Matigas, maningning, at hindi kailanman mababasag. Dahan-dahang binuksan ni Gabriel ang kahon. Isang gintong bracelet na may malalaking bato ang tumambad sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ang mga bisita ay sabay-sabay na naglabas ng tunog ng paghanga. Napakaganda! Napakaswerte ni Tessa! Ang mga bulong na naririnig ko. Kinuha ko ang bracelet. Ang bigat nito sa aking palad ay hindi tama. Ang ningning nito sa ilalim ng dilaw na ilaw ay masyadong matingkad. Tila ba pilit na sumisigaw ng isang katotohanang ayaw nitong aminin? Bilang isang kolektor ng mga antigong alahas at isang auditor ng katotohanan, isang sulyap ko pa lang ay alam ko na ang lihim ng pirasong ito. Gabriel, napakaganda nito, wika ko. Ang aking tinig ay umalingonggaw sa buong silid. Masyadong maningning para maging totoo. Magkanong halaga nito? 5 million? O baka naman 10% lang ng halagang yan? Napatigil ang tawanan ng mga bisita. Bahagyang nanginig ang panga ni Gabriel, ngunit mabilis niyang naitago ang kanyang kaba. Tessa, what are you saying? Galing yan sa pinakamahusay na jeweler. Siyempre, it's worth every centavo. Sakto naman at narito ang ating kaibigang si Doña Elena, ang pinaka-eksperto sa mga batong hiyas sa buong bansa. Muling nuumiti ako. Ang pinakamatalim na ngiti na kaya kong ibigay. Elena, maari mo bang silipin ang regalong ito? Gusto ko lang siguraduhin na ang katapatan ng asawa ko ay kasing puro ng brilyanteng ito. Hindi na nakatangi ang matandang alahero. Gamit ang kanyang magnifier na laging dala, dahan-dahang sinuri ni Elena ang bracelet. Ang katahimikan sa salas ay naging kasing bigat ng isang hatol. Nakita ko ang pagtulo ng pawis sa noo ni Gabriel at ang paghigpit ng hawak ni Valentina sa kanyang upuan. Elena? Is it a D-grade flawless diamond? Tanong ko habang dahan-dahang iniikot ang aking baso ng champagne. Dahan-dahang ibinaba ni Elena ang kanyang magnifier. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalinlangan at hiya para sa pamilya Monteclaro. Gabriel, Tessa, ang pirasong ito ay isang napakahusay na cubic zirconia. It's high-quality glass, but it is definitely not a diamond. Ang matinis na tunog ng mga bulungan ay agad na sumabog sa buong ballroom. Ang bawat tawa ay naging isang sampal sa mukha ni Gabriel. Ang kahihiyan o hiya na sadyang ibinalot niya sa akin kanina ay bumalik sa kanya ng 1,000 beses na mas matindi. Peke? Isang Monteclaro, nagbibigay ng peking alahas? Baka naman pati ang kumpanya nila ay peke na rin. Gabriel, what is the meaning of this? Hiyaw ni Valentina. Pilit na isinasalba ang natitirang dangal ng pamilya habang nakatingin sa mga bisitang nagsisimula ng kumuha ng litrato gamit ang kanilang mga telepono. The audit is simple, Gabriel. Bulong ko habang lumalapit sa kanya. Sapat na lakas para kaming dalawa lang ang makarinig. Ibinenta mo ang orihinal na alahas para ibili ng kondo si Camila at ang itinira mo sa akin ay ang basurang ito? You're not just a cheat, you're cheap. At sa gabing ito, ang buong mundo ang nakasaksi sa kung gaano kakababa. Nabitawan ni Gabriel ang kanyang baso. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila simbolo ng tuluyang pagkawasak ng kanyang maskara. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng pader. Tila ba nawalan siya ng lahat ng hangin sa kanyang katawan. Tessa, let's go to the study. Ngayon din! Gigil na utos ni Valentina habang hinihila ang braso ko. Of course, Mama.
I'm sure may mga dokumento pa kayong gustong i-audit sa akin bago matapos ang gabi. Mahinahon kong sagot habang dahan-dahan kong inilalagay ang peking bracelet sa bulsa ni Gabriel. Habang naglalakad kami patungo sa opisina, narinig ko ang bulong ni Valentina kay Gabriel. Kailangan na nating pirmahan ang divorce papers habang hawak pa natin ang leeg niya. Na yun din, Gabriel. Bago tayo tuluyang maging basahan sa mata ng mga tao, ang bitag ay kasalukuyan ng nagsasara. Akala nila ay sila ang manghuhuli. Ngunit sa pagkakataong ito, ang reyna ang may hawak ng bawat numero. Nakatayo ako sa gitna ng madilim na silid akhlatan ni Gabriel. Maingat na inaayos ang kanyang gusot na korbata sa harap ng dambuhalang salamin. Ang amoy ng lumang kahoy at mamahaling tabako sa silid na ito ay tila sumasakal sa bawat hininga ko. Ngunit, nanatili akong tahimik. Sa labas, naririnig ko pa rin ang mahinang tugtog ng anibersaryo, isang kabaliktaran sa naggangalit na bagyo sa loob ng silid na ito. Sign it, Tessa! Huwag mo nang hintayin na kalat ka rin ka namin palabas ng mansong ito nang walang kahit kusing. Ang bulyaw ni Gabriel ay bumasag sa katahimikan. Inihagis niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesang nara. Ang tunog ng pagtama ng papel sa kahoy ay tila isang putok ng baril sa aking pandinig. Iho, dahan-dahan. Baka atakihin sa puso ang ating martir na asawa. Wika ni Valentina habang dahan-dahang umiikot sa likuran ko. Hawak niya ang kanyang panyo. Pilit na itinatago ang ngisi ng tagumpay. Tessa, be reasonable. Ang investment paper na ito ang magliligtas sa kumpanya. Pagkatapos mong pirmahan yan, bibigyan ka namin ng sapat na pera para makapagsimula ka ng bagong buhay, malayo sa amin. Ang gaslighting ay tila isang makapal na hamog. Pinalalabas nila na ang pagnanahaw sa aking mana ay isang pabor na ginagawa nila para sa akin. Tinitigan ko ang mga dokumento. Alam ko ang bawat letra sa loob nito dahil si Adriana ang nagdisenyo ng bitag na ito. Ang akala ni na Gabriel ay inililipat ko ang 25 milyon sa kumpanya nila. Ngunit ang totoo, ang pinapirmahan niya sa akin ay isang assumptive debt agreement. Sa oras na pumirma ako, ang lahat ng utang ni Gabriel sa Underworld ay opisyal na magiging utang ng kumpanya ni Valentina, habang ang aking pera ay mananatiling protektado. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking balikat. Pinilit ko ang aking mga mata na magtubig, isang sulyap ng pagkabigo na sadyang ipinakita ko para sa kanilang mga mata. Gabriel, 10 taon. 10 taon nating binuo ito. Bulong ko. Ang boses ko ay nangiinig sa kunwaring panghihina. Ganyan ba talaga kaliit ang halaga ko sa'yo? Isang pirma lang at itatapon mo na ako? Tessa, please. Business is business. Hindi na tayo mga bata. Asik ni Gabriel, ang kanyang pagiging narcissistic ay lumalabas na ng walang preno. Masyado kang maraming drama. Pirmahan mo na yan para matapos na ang gabing ito. Isang sandali ng tukting. Isang malamig na paggising sa aking kalooban. Tinitigan ko ang panulat sa ibabaw ng lamesa. Ang bawat sakripisyo ko sa loob ng 10 taon ay tila isang pelikulang mabilis na dumaan sa aking isipan. I was too kind. I was too understanding. I was a professional at auditing numbers, but I failed to audit the people I loved. Ngunit tapos na ang panahong yon. Ang bawat patak ng tinta sa papel na ito ay ang dumi na lulunod sa kanila. Kinuha ko ang panulat. Ang aking kamay ay nananatiling matatag sa ilalim ng aking pagkukunywari. Isang mabilis na guhit. Isang selyo ng kanilang kamatayan. There, tapos na. Mahinahon kong sabi habang inuurong ang folder patungo kay Gabriel. Mabilis na sinunggaban ni Gabriel ang folder. Tila isang gutom na asong nakakuha ng buto. Binuksan niya ito at nang makita ang aking pirma, isang malakas at nakapanging ilabot na tawa ang kumawala sa kanyang bibig. Finally, you're officially out, Tessa, sigaw ni Gabriel. Ngayon, lumayas ka na, matigas na utos ni Valentina
habang itinatago ang folder sa kanyang dibdib. Huwag kang magkakamaling kumuha ng kahit anong gamit sa loob ng bahay na ito. Ang lahat ng suot mo, pati ang gangal mo, ay pag-aari na ng mga Monte Claro. Hindi ako sumagot. Tumalikod ako at naglakad, palabas ng silid ng may dignidad na mas matatag pa sa anumang pader. Ngunit habang pababa ako sa hagdanan, patungo sa exit ng mansyon, napahinto ako. Mula sa anino ng hallway sa itaas, nakita ko si Adriana Sarmiento, ang aking abogado. Ang tanging taong pinagkatiwalaan ko sa aking plano. Ngunit bakit siya naroon? Bakit siya dahan-dahang pumasok sa opisina ni Valentina pagkalabas ko, dala ang isang sobreng kulay kape? Ang ukche ay muling bumangon sa aking dibdib. Isang matalas na hinala ang gumuhit sa aking isipan. Sinabi ni Mateo na may koneksyon si Adriana sa mga Monte Claro. Trador ba talaga ang huling alas ko? Attorney? Bulong ko sa hangin. Ngunit tanging ang tunog ng pagsara ng pinto ni Valentina ang sumagot sa akin. Ang gabi ay lumalalim, at ang bawat segundong lumilipas ay tila isang bagong palaisipan. Akala ko ay hawak ko na ang leeg nila, ngunit mukhang may isang lihim pang hindi lumalabas sa audit. Binuksan ko ang pinto ng aking sasakyan sa labas. Habang umaandar ang makina, tinitigan ko ang nagniningning na mansyon sa rearview mirror. Magdiwang na kayo habang may oras pa. Bulong ko habang pinapahid ang huling bakas ng kunwaring luha sa aking pisingi. Dahil ang huling pag-uulat ay hindi kailanman nagpapatawad sa mga traidor. Ang lamig ng hanging humahampas sa labas ng aking sasakyan ay tila ba gustong pumasok sa loob ng aking dibdib? Habang humaharurot ako palayo sa mansyon, ang tanging imaheng nakatatak sa aking isipan ay ang pagpasok ni Adriana sa silid ni Valentina. Ang aking kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela, binibilang ang bawat segundo ng pagdududa. Mateo, nasan ka? Bulong ko sa aking Bluetooth earpiece. Ang boses ko ay nananatiling matatag gaya ng asero. Nasa likod lang ako ng sasakyan ni Adriana, Tessa. Huminto siya sa isang lumang apartment building sa kanto ng eskolta. Medyo kahina-hinala ang lugar. Ulat ni Mateo. Ang kanyang boses ay may halong pag-aalala. Huwag mong hayaang makita ka. Papunta na ako riyan. Sagot ko habang mabilis kong iniikot ang manibela. Pagkalipas ng ilang minuto, narrating ako sa harap ng isang gusaling. Tila ba kinalimutan na ng panahon? Ang mga pader ay puno ng lumot, at ang mga bintana ay tila mga matang nakamasid sa bawat dayuhang darating. Doon sa dulo ng madilim na hallway, nakita ko ang pinto kung saan pumasok si Adriana. Dahan-dahan akong lumapit. Ang bawat tunog ng aking sapato sa lumang semento ay tila isang bulong ng babala. Hindi nakakakandado ang pinto. Pumasok ako ng walang tunog. Ang bumungad sa akin ay hindi isang karaniwang tahanan. Ang buong silid ay puno ng mga dambuhalang folders, mga photocopy ng dokumento, at isang whiteboard na punong-puno ng mga pangalan. Mga pangalang lahat ay nagsisimula sa Monte Claro. Sa gitna ng silid, nakatayo si Adriana. Nakatalikod siya sa akin, nakatitig sa parehong lumang litrato na nakita ko sa kanyang mesa kanina. Alam kong susundan mo ako, Tessa. Wika ni Adriana nang hindi lumilingon. Ang kanyang boses ay walang anumang panginginig. Masyado kang matalino para hayaan ang isang hinala na lumipas nang hindi mo na-audit. Bakit ka naroon sa mansyon kanina? Anong ibinigay mo kay Valentina? Tanong ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang uktse sa pagitan namin ay tila isang kuryenteng handang sumabog. Dahan-dahang humarap si Adriana. Ang kanyang mga mata na dati ay kasing lamig ng yelo, ngayon ay may bakas ng isang matandang sugat. Inilahad niya ang kanyang kamay patungo sa whiteboard. Ibinigay ko sa kanya ang packing proof ng 25 milyong piso mo. Isang pain para lalo siyang maging kampante. Para isipin niya na hawak na niya ang leeg mo habang dahan-dahan nating hinihigpitan ang bitag sa leeg niya. Sagot ni Adriana. Lumapit siya sa litrato at hinawakan ang muka ng batang babae roon. Gusto mong malaman kung sino ako? Ako ang kinalimutan nilang utang, Tessa.
Napatigil ako. Tiningnan ko ang litrato at ang talim ng mga mata ni Adriana. Anong ibig mong sabihin? Ang pangalan ko ay hindi Sarmiento. I am Adriana Monteclaro, mapait niyang pagamin. Anak ako sa labas ni Don Monteclaro sa isang hamak na sekretarya. Nung nalaman niyo ni Valentina, hindi lang niya kami itinapon sa kalsada. Sinigurado niyang mamatay ang nanay ko sa hirap at kahihiyan. I spent my whole life auditing their sins, waiting for the perfect person to help me burn their kingdom down. And that person is you. Ang katahimikan sa loob ng maliit na silid ay naging kasing bigat ng isang hatol. Ang pagtataksil na akala ko ay bago ay isa palang matandang galit na mas matindi pa sa akin. Hindi ako nakapagsalita. Naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon. Dalawang babaeng itinapon, ginamit, at minaliit ng parehong mga tao. Lumapit ako kay Adriana at dahan-dahang ipinatong ang aking kamay sa kanyang balikat. Hindi ka na nag-iisa sa audit na ito, Adriana. Gagamitin natin ang galit mo para ubusin sila hanggang sa huling sentimo. Isang matamis at seryosong pagtango ang isinagot ni Adriana. Ngunit sa gitna ng aming pagkakaisa, biglang tumunog ang isang alarm mula sa kanyang computer. Ang screen ay nagsimulang magpakita ng mga pulang numero na mabilis na bumababa. "Tessa, look!" Sigaw ni Adriana habang mabilis na pumupunta sa keyboard. Tumingin ako sa monitor. Ito ang stock market index ng Monteclaro Holdings. Sa loob lamang ng 3 minuto, ang halaga ng kumpanya ay bumagsak ng halos 40%. "The Monteclaro stocks are crashing!" Bulong ko habang nararamdaman ang pagbilis ng tibok ng aking puso. May ibang tao pang nag-o-audit sa kanila bukod sa atin. Hindi lang yan, wika ni Adriana habang binubuksan ang isa pang window. May nag-leak ng report tungkol sa underworld debts ni Gabriel sa media. It's trending everywhere. Valentina is losing her influence as we speak. Ang huling pag-uulat ay nagsisimula na, ngunit tila may isang aninong gumagalaw sa dilim na hindi namin inaasahan. Sino ang naglabas ng impormasyon? At sino ang nakikinabang sa mabilis na pagguho ng mga Monteclaro? Ang tunog ng isang mabilis na vibrate mula sa aking teleponyo ang muling bumasag sa tensyon. Isang video link mula sa isang hindi kilalang account. Pinindot ko ito at ang tumambad sa akin ay ang mukha ni Camila, umiiyak at may hawak na dugo ang dokumento sa loob ng isang madilim na silid. "Tessa, help me. Gabriel is going to kill me." Ang mahinang bulong ni Camila bago naputol ang video. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ang audit ay naging isang madugong labanan sa loob lamang ng isang saglit. Ang malamig na liwanag mula sa computer screen ni Adriana ay nagbibigay ng kakaibang anyo sa aming mga mukha. Mga mukhang binuo ng pot at matalinong paghihigante. Paulit-ulit kong pinanood ang video ni Camila. Ang bawat pagpatak ng dugo mula sa kanyang noo patungo sa duguang dokumentong hawak niya ay tila isang entry sa isang ledger na hindi ko inaasahang mabubuksan. Ngunit sa halip na matakot, pinanood ko ang bawat detalye. Ang paraan ng paggalaw ng kamera, ang anino sa likod niya, at ang suot niyang kwintas. "Tessa, kailangang iligtas natin siya. Witness siya laban kay Gabriel." Wika ni Mateo. Ang kanyang kamay ay nasa kanyang baril, handang kumilos sa anumang saglit. "Huwag kang padalos-dalos, Mateo," mahinahon kong sagot. Ang aking boses ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa luma at maingay na aircon ng silid. Audit the background. Ang pader sa likod ni Camila ay may mga lamat na hugis krus. Yan ang lumang bodega ng asukal ng mga Monteclaro sa dulo ng estate. It's a classic trap. Alam ni Gabriel na susundan natin ang signal. "So, hahayaan lang natin siya roon?" Tanong ni Adriana, nangingit-ngit ang kanyang pangak. "Hindi. Pero hindi tayo pupunta roon para maging biktima." Tumingin ako kay Adriana. "Ipagpatuloy mo ang pag-upload ng digital evidence sa server ng Manila Elite Gala. Siguraduhin mong sa oras na magsimula ang spotlight,
walang takas ang bawat isa sa kanila. Mateo, ihanda mo ang drone. Gusto kong makita ang bawat hininga sa bodegang yon nang hindi tayo tumatapak sa loob. Habang inihahanda namin ang huling audit, sa loob ng mansyon ng mga Monte Claro, ang atmosfera ay kasing bigat ng isang paparating na sakuna. Nakatayo si Gabriel sa harap ng dambuhalang bintana ng kanyang opisina, hawak ang isang baso ng matapang na whiskey. Ang tunog ng pag-ikot ng yelo sa loob ng baso ay tila ba nagbibilang ng kanyang nalalabing oras. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng kanilang stocks ay kasalukuyan ng nag-aapoy sa telebisyon sa likuran niya. Everything is falling apart, Mom! Sigaw ni Gabriel, binalibag niya ang baso sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay umalingaw-ngaw sa buong silid, ngunit si Valentina ay nanatiling tahimik, nakaupo sa kanyang upuan na parang isang estatwang gawa sa yelo. Tumahimik ka, Gabriel. Malamig na utos ni Valentina. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang buhok. Ang 25 milyong piso ni Tessa ang tanging paraan para mabura ang mga utang mo. Sa gabi ng gala, idedeklara nating nawawala ang iyong asawa dahil sa mental instability. Sa oras na pirmahan mo ang mga dokumentong inihanda ko, ang lahat ng mana niya ay mapupunta sa atin bilang kanyang mga legal guardians. At si Camila, ang babaeng yon ay isang kalat na kailangang linisin bago sumikat ang araw. Pero nalaman na ni Tessa ang tungkol kay Camila, kaba ni Gabriel. Iyon ang dahilan kung bakit hindi na siya dapat makalabas ng buhay mula sa gala. Bulong ni Valentina. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng kasamaang mas maitim pa sa gabi. Bumalik ang aking diwa nang marinig ko ang matinis na tunog ng isang bagong mensahe sa aking telepono. Isang video feed mula sa drone ni Mateo. Nakita ko si Gabriel na pumasok sa lumang bodega. Ngunit hindi niya sinasaktan si Camila. Sa katunayan, nagtatawanan silang dalawa habang pinapahira ng peking dugo ang mukha ng babae. Naramdaman ko ang isang matalim na ukse sa aking dibdib. Ang lahat ay isang palabas. Ang bawat luha ni Camila sa video ay isang kalkuladong kasinungalingan para dalhin ako sa aking kamatayan. The audit is complete, Adriana, bulong ko habang pinagmamasdan ang screen. They are planning a murder, not a divorce, at ang gabi ng gala ang itinakda nilang entablado. Anong balak mo, Tessa? Tanong ni Adriana. Inayos ko ang aking itim na blazer at tiningnan ang aking sarili sa refleksyon ng monitor. Ang aking muka ay nanatiling kasing tigas ng asero. Ibibigay ko sa kanila ang palabas na gusto nila. Pero sa halip na ako ang mawala, sisiguraduhin kong ang buong pangalan ng Monte Claro ang mabubura sa kasaysayan ng lungsod na ito. Eksaktong pagkakataong yon, isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang narinig sa labas ng gusali ni Adriana. Sinundan ito ng mabibigat na hakbang ng mga sapatos na tumatama sa semento papalapit sa aming pinto. Naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking telepono. Isang unknown number. Sinagot ko ito at tanging ang mabigat na paghinga ni Gabriel ang aking narinig. Tessa, bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng mapanganib na tamis. Nakita ko ang sasakyan mo sa baba. Huwag mong subukang tumakas. Bukas, sa gabi ng gala, kailangang mamatay ang pangalang Tessa Alvarado para mabuhay ang pamilya Monte Claro. Maghanda ka na, dahil ang huling hininga mo ay akin. Naputol ang tawag. Ang katahimikan sa silid ay tila ba naging kasing igas na isang lubid na malapit ng maputol. Tiningnan ko sina Adriana at Mateo. Walang takot sa aking mga mata, tanging ang apoy ng isang huling pag-uulat. Activate the kill switch, Adriana, utos ko. Buksan mo ang pinto, Mateo. Hayaan nating magsimula ang kanilang katapusan. Ang gabi ay lumalalim, at ang bawat aninong gumagalaw ay nagbabantay. Ang entablado ay nakahanda na para sa Grand Gala, at sisiguraduhin kong ang bawat isa sa kanila ay makakatanggap ng kanilang huling audit nang may interes. Ang bawat pagtama ng aking takong sa makinis at malamig na marble na sahig ng Grand Ballroom ay tila tunog ng isang paparating na hatol.
Suot ko ang isang itim na gown na kasing talim ng aking mga plano. Isang kulay na sumisimbolo, hindi sa pagluluksa, kundi sa pagtatapos ng isang dambuhalang kasinungalingan. Sa paligid ko, ang amoy ng mamahaling pabango at ang kinang ng mga alahas ng mga elitista ay tila isang makapal na usok na gustong sumakal sa katotohanan. Ngunit ang isang auditor ng mga anino ay hindi kailanman nalulunod sa ningning. Tessa, are you ready? Ang lahat ng digital evidence ay nakaload na sa main server ng ballroom. One signal from you and the show begins. Bulong ni Adriana sa aking earpiece. Nakapwesto siya sa control booth, suot ang kanyang disguise bilang bahagi ng technical crew. Ready, Adriana? Hayaan nating lasapin nila ang huling segundo ng kanilang pekeng kaligayahan. Mahinahon kong sagot, habang tinitignan ko ang aking refleksyon sa dambuhalang salamin sa bukana ng hall. Ang aking mukha ay nananatiling kasing tigas ng asero. Ang reyna ng mga martir ay patay na. Ang natitira na lamang ay ang babaeng kukuha ng bawat sentimong inutang sa kanyang danggal. Sa loob ng ballroom, nakita ko si Gabriel. Suot niya ang kanyang pinakamagarbong tuxedo, nakangiti sa mga kamera, habang ang kanyang kamay ay nakapulupot sa baywang ni Camila. Si Camila, na kanina lang ay nagkukunwaring duguang biktima, ay nagniningning ngayon sa suot niyang puting gown na tila ba siya ang bagong reyna ng mga Monteclaro. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Valentina. Hawak ang mikropono, handang magbigay ng isang talumpate na wawasak sa aking pangalan. Mga kaibigan, sa gabing ito, nais kong ibahagi ang isang mabigat na desisyon ng aming pamilya. Simula ni Valentina, ang kanyang boses ay punong-puno ng pekeng pighati na sadyang ginawa para makuha ang simpatya ng madla. Dahil sa kalagayan ng kalusugan ng aking manugang na si Tessa, ang pamilya Monteclaro ay magsasampa ng legal guardianship para sa kanyang kaligtasan at para sa proteksyon ng aming mga ari-arian. Ang bulungan ng mga tao ay tila isang malakas na agos ng tubig. Ang okche, ang matinding pagkapahiya na sadyang ibinalot nila sa akin, ay umabot na sa rurok nito. Ngunit ito na ang sandaling hinihintay ko. Dahan-dahan akong humakbang papasok sa gitna ng spotlight. Ang tunog ng pagpreno ng musika at ang biglang pagtahimik ng buong bulwagan ay tila isang musikang bumasag sa tensyon. Ang bawat mata ay nakatuon sa akin. Nakita ko ang biglang pagbitaw ni Gabriel sa baywang ni Camila. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. Tila ba nakakita siya ng isang multo na bumangon mula sa hukay. Hindi niyo na kailangan ng legal guardian, Mama. Wika ko. Ang aking boses ay umalingaw-ungaw sa bawat sulok ng ballroom sa tulong ng speakers na nahack na ni Adriana. Dahil ang tanging kailangang protektahan niyang gabi ay ang katotohanang pilit ninyong ibinabaon sa ilalim ng inyong mga mamahaling terno. Lumakad ako patungo sa entablado ng may dignidad na mas matatag pa sa anumang skyscraper sa Makati. Ang bawat hakbang ko sa red carpet ay tila pagbawi sa bawat taon ng aking pananahimik. Ang mga gwardiya ay mabilis na kumilos para harangan ako. Ngunit bago pa man nila ako mahawakan, itinaas ko ang aking kamay na may hawak na isang maliit na remote control. Huwag niyo akong hahawakan kung ayaw ninyong ang bawat ebidensya ng inyong pagnanakaw ay maging headline sa bawat balita sa loob at labas ng bansa sa loob lamang ng 1 segundo. Mahinahon, ngunit matalim kong babala. Napatigil ang mga gwardiya. Tumingin sila kay Valentina na ngayon ay nanginginig na sa galit at takot. Ang maskara ng reyna ay dahan-dahang nagkakaroon ng lamat. Tessa, how dare you? You are mentally unstable. Security, take her out! Hiyaw ni Valentina. Ang kanyang rasyonalismo ay tuluyan ng gumuho. The audit is officially open, Gabriel. Bulong ko habang nakatitig ng diretso sa mga mata ng aking asawa. At sa pagkakataong ito, wala nang anumang kasinungalingan ang makakapigil sa aking huling pag-uulat. Inilabas ko ang remote at dahan-dahang pinindot ang gitnang button. Ang tunog ng mabilis na pag-vibrate ng lahat ng teleponya ng mga bisita sa loob ng ballroom
ay sumabay sa biglang pagpatay ng mga ilaw. Sa dambuhalang screen sa likuran ni Valentina, isang video ang nagsimulang mag-play. Hindi ito video ng aming anibersaryo, kundi ang video ni Gabriel at Camila sa bodega. Nagtatawanan habang pinaplano ang aking kamatayan. Ang katahimikan sa loob ng Grand Ballroom ay naging kasing bigat ng isang hatol. Ang huling audit ay nagsimula na at sisiguraduhin kong sa gabing ito, ang buong pamilya Monteclaro ay mabubura sa listahan ng mga taong may danggal. Ang bawat segundo ng video na nagplay sa dambuhalang LED screen ay tila isang hiwa ng labaha sa dangal ng mga Monteclaro. Ang tawanan ni na Gabriel at Camila sa loob ng bodegang yon. Ang paraan ng pagpaplano nila kung paano ako ililigpit para makuha ang aking mana ay umalingaw-ngaw sa buong Grand Ballroom, mas malakas pa sa anumang tugtog ng orkestra. Ang katahimikan ng mga bisita ay napalitan ng isang malakas na bugso ng mga bulungan. Tila isang papalapit na bagyo ng panghuhusga. Hindi totoo yan. Fake news ang video na yan. Sigaw ni Gabriel. Ang kanyang boses ay pumiyok sa matinding takot. Sinubukan niyang sugurin ang control booth, ngunit mabilis siyang hinarangan ng private security ni Mateo. Ang kanyang muka na kanina lang ay puno ng kayabangan, ngayon ay kasing puti na ng bangkay. Lumapit ako sa gitna ng entablado. Inagaw ko ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ni Valentina. Tinitigan ko ang aking biyenan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang kanyang labi ay nanginginig sa galit at pagkapahiya. Ang hiya na matagal niyang ibinalot sa akin ay kasalukuyan ng lumalamon sa kanya ng buhay. The audit is not finished, Mama. Mahinahon kong sabi. Ang boses ko ay kasing lamig ng asero. Huwag niyo nang ubusin ang lawan niyo sa pagtanggi. Dahil ang bawat ebidensyang nakita nila ay kasalukuyan nang ipinapadala sa Anti-Money Laundering Council at sa National Bureau of Investigation. You ungrateful bitch! Hiyaw ni Valentina. Sa gitna ng kanyang kawalan ng kontrol, itinaas niya ang kanyang kamay upang ibigay sa akin ang isang sampal na puno ng pot. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad sa aking mukha, sinaluko ang kanyang pulso sa ere. Ang higpit ng hawak ko ay sapat na upang maramdaman niya ang bawat taon ng uktse na timiis ko sa ilalim ng kanyang mga kamay. Ang aming mga mata ay nagtagpo. Ang kanyang pot laban sa aking rasyonal na panimingil. The time for martyrs is over, Doña Valentina. Bulong ko, sapat na lakas para marinig ng mga nasa unahan. Ang kamay na ito ay hindi na muling makakapanakit sa akin. Dahil sa gabing ito, ang pamilya Monteclaro ay hindi na pag-aari ang lungsod na ito. You are officially bankrupt, not just of money, but of dignity. Binitawan ko ang kanyang kamay nang may matinding pandidiri. Lumingon ako kay Gabriel na ngayon ay pilit na kumakawala sa mga gwardiya. At ikaw, Gabriel, akala mo ba ay nakuha mo ang 25 milyong piso nung pinapirma niyo ako sa study room? Hinuha ko ang isang kopya ng dokumentong pinirmahan ko at itinaas ito para makita ng lahat. Ang pinapirmahan niyo sa akin ay hindi investment paper. Dahil sa tulong ni Adriana, ang dokumentong hawak niyo ngayon ay isang assumptive debt agreement. Inako niyo ang lahat ng utang ng aking shell company na nagkakahalaga ng 50 milyong piso. At ang 25 milyong mana ko? Isang oras bago ang party na ito, opisyal ko nang inilipat ang buong halaga sa Lolos Foundation, isang non-profit organization para sa mga biktima ng pang-aabuso. Ano? Hiyaw ni Gabriel. Tila ba gumuho ang buong mundo sa kanyang paanan. Hindi maaari. Magnanakaw ka. Audit the facts, Gabriel. Ang magnanakaw ay ang taong kumukuha ng hindi sa kanya. Ang ginawa ko ay ang iligtas ang huling alaala ni Lolo mula sa inyong mga maruruming kamay. Sagot ko, dahan-dahan kong tinanggal ang aking wedding ring. Ang gintong singsing na simbolo ng 10 taon kong pagtitiis ay tila naging isang dumi sa aking daliri. Lumapit ako kay Gabriel at binitiwan ang singsing sa loob ng kanyang baso ng champagne. Ang tunog ng paglubog ng metal sa alak
ay tila isang huling hininga ng aming pagsasama. Cheers to your bankruptcy, Gabriel, wika ko habang tumatalikod. Sa sandaling yun, ang dambuhalang pinto ng ballroom ay bumukas ng marahas. Ang tunog ng mabibigat na sapatos sa marmol na sahig ay bumasag sa huling pag-asa ng mga Monteclaro. Pumasok ang mga operatiba ng pulisya. Hawak ang warrant of arrest. Gabriel Monteclaro, you are under arrest for large-scale embezzlement and conspiracy to commit murder. Deklara ng opisyal. Ang hiyawan ni Camila at ang paghagulgol ni Valentina ay tila isang musika sa aking pandinig. Ang huwaykam, ang rurok man tagumpay, ay hindi nanggaling sa galit, kundi sa katotohanang ang bawat numero ay nagbalanse na rin sa wakas. Inayos ko ang aking itim na gown at naglakad palabas ng ballroom ng may dignidad na walang katumbas na halaga. Ngunit sa bukana ng pinto, hinarangan ako ni Adriana. Ang kanyang muka ay puno ng tensyon. Tessa, hindi pa tayo pwede magdiwang. Bulong ni Adriana. Si Mateo, nawawala siya. At may isang folder sa server ni Valentina na ngayon lang na-decrypt. Tungkol ito sa lolo mo. Hindi siya namatay sa sakit, Tessa. Pinatay siya. Naramdaman ko ang biglang pagtigil ng aking puso. Ang huling audit ay tila may isa pang madugong pahina na hindi ko pa nabubuksan. Ang amoy ng luma at malamig na asero ay nanunuot sa loob ng presinto ng pulisya. Nakatayo ako sa likod ng isang one-way mirror. Pinagmamasdan sina Gabriel at Camila sa loob ng interrogation room. Ang dambuhalang lamat sa kanilang relasyon ay tuluyan ng bumukas. Wala na ang mga salita ng pag-ibig at pangako ng pares. Ang tanging naririnig ay ang kanilang mga boses na nagpapalitan ng sisi, tila mga asong nag-aagawan sa huling buto sa gitna ng dumi. Ikaw ang nagpilit sa akin, Camila. Sabi mo kailangan natin ng pera para sa business mo. Bulyaw ni Gabriel habang hinahampas ang kanyang nakapuso ng mga kamay sa lamesa. Ang tunog ng bakal na tumama sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ngunit wala itong epekto sa kapayapaan ng aking isipan. How dare you? Ikaw ang lumapit sa akin dahil hindi mo na kayang bayaran ang mga utang mo sa kasino. Hiyaw ni Camila. Ang kanyang makeup ay kalat na sa kanyang mukha dahil sa iyak at pawis. Dahan-dahan kong inalis ang aking paningin sa kanila. Ang audit ng kanilang mga karakter ay tapos na. Ang resulta ay isang ganap na pagkabangkarote ng kaluluwa. Lumabas ako ng presinto at nagtungo sa aming dating mansyon. Sa labas ng dambuhalang pinto, nakaupo si Doña Valentina sa isang simpleng kahoy na upuan. Ang tanging kagamit ang itinira ng mga sheriff matapos ipatupad ang sequestration order. Wala na ang kanyang mga alahas. Wala na ang kanyang terno. At wala na ang kanyang dambuhalang ego. Ang hangin na umiihip sa paligid ng bakanteng mansyon ay lumiliha ng isang malungkot na tunog. Tila isang huling hininga ng isang gumuho na imperyo. Nandito ka na ba para panuurin ang aking paghihirap, Tessa? Bulong ni Valentina nang hindi tumitingin sa akin. Ang boses niya ay basag, malayo sa otoridad na ipinamalas niya sa loob ng 10 taon. Nandito ako para selyuhan ang huling pahina ng ledger, Mama. Mahinahon kong sagot, habang inilalabas ko ang folder na ibinigay ni Adriana. The audit of Lola's death is finally complete. Ang forensic digital trace sa inyong computer ay nagpakita ng sadyang pagmanipula sa kanyang mga gamot para lumabas na stroke ang ikinamatay niya. Hindi siya namatay sa sakit, Valentina. Pinatay mo siya para sa 25 milyon. Namutla ang matandang babae. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang nakatingin sa ebidensyang hawak ko. Sa pagkakataong ito, hindi na gumana ang kanyang rosaryo. Wala nang dasal ang makakapagsalba sa kanya mula sa katotohanang ito. The bank has taken the house. The police are on their way for the murder charge. Wika ko habang tumatalikod. Ang 25 milyong piso ni Lolo ay opisyal na ring na-transfer sa foundation para sa mga kababaihang biktima ng domestic abuse
at financial manipulation. Ang perang kinuha mo sa pamamagitan ng dugo ay gagamitin ko ngayon para sa pag-asa. Hindi na siya nakapagsalita. Ang tanging naririnig ay ang mahinang paghagulgol niya habang ang tunog ng papalapit na mga sirena ng pulis ay dahan-dahang sumasakop sa katahimikan ng gabi. Nagkita kami ni Adriana sa isang tahimik na cafe sa dulo ng kalsada. Kasama na namin si Mateo, na ligtas na nakabalik matapos itong harangan ng mga tauhan ni Gabriel sa labas ng gala kanina. Inabot ko kay Adriana ang huling dokumentong kailangang pirmahan, ang legal na pagkilala sa kanya bilang isang tunay na Monteclaro na may karapatan sa bahagi ng mga legal na asset ng pamilya. Hindi ko ito ginagawa para sa pera, Tessa. Wika ni Adriana. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng kapayapaan. Alam ko, pero ang katarungan ay dapat sapat. Niti ko sa kanya. The audit is closed, Adriana. We are both free. Isang linggo ang mabilis na lumipas. Nakatayo ako sa loob ng Manila International Airport, handa para sa isang mahabang bakasyon na matagal ko nang ipinagkait sa aking sarili. Hawak ko ang aking maleta. Ang tunog ng mga gulong nito sa makinis na sahig ng terminal ay tila isang musikang nagsasabing tapos na ang laban. Ang bigat ng 10 taon ay dahan-dahan nang naglalaho. Ngunit bago pa man ako makapasok sa boarding gate, naramdaman ko ang isang matinding tingin mula sa aking likuran. Isang pamilyar na bango ng pabango ang humalo sa hangin. Isang bango na hindi kay Gabriel, kundi sa isang taong matagal ko nang ibinaon sa aking alaala bago pa man ako ikasal. Dahan-dahan akong lumingon. Sa gitna ng dambuhalang, karamihan ng mga tao, nakatayo ang isang lalaking suot ang isang asul na Amerikana. Ang kanyang mga mata ay nananatiling kasing talim ng dati, at ang kanyang ngiti ay may dalang isang lihim na hindi ko inaasahan. Masyado ka namang nagmadali, Tessa. Wika ng lalaki. Hindi mo man lang ba hihintayin ang resulta ng huling audit na iniwan ko sa mesa mo? Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang lalaking ito ang kaisa-isang variable sa aking buhay na kailanman ay hindi ko nagawang i-audit ng tama. 1 taon ang mabilis na lumipas. Tila isang kisap mata sa mahabang kasaysayan ng aking pagtitiis. Ang sikat ng araw sa umagang ito ay dahan-dahang humahaplos sa bintana ng aking bagong opisina sa sentro ng Makati. Wala nang amoy ng lason at takot. Ang hanging nalalanghap ko ngayon ay puno na ng bango ng sariwang kape at ang matamis na lasa ng kalayaan. Sa harap ng aking gusali, nagniningning ang karatula ng Alvarado Sarmiento Foundation, ang institusyong binuo ko upang siguraduhin na wala ng ibang asawa ang magiging biktima ng manipulasyong pinansyal at emosyonal. Sa loob ng 1 taon, ang audit ng katarungan ay hindi tumigil. Si Gabriel at Camila ay kasalukuyang nagdurusa sa loob ng rehas, binabayaran ang bawat sentimong ninakaw nila at ang bawat luhang idinulot nila. Ang balita tungkol sa kanila ay tuluyan ng nabaon sa limot ng publiko, ang pinakamalupit na parusa para sa mga taong nabuhay para sa atensyon. Si Doña Valentina naman ay nananatili sa isang pasilidad, malayo sa marangyang mansyon na dati ay kanyang kuta. Ang kanyang boses na dati ay naguutos, nayon ay tila isang mahinang bulong na lamang sa gitna ng 4 na pader ng kanyang selda. Narinig ko ang marahang pagbukas ng pinto. Ang tunog ng mga sapatos na tumatama sa sahig ay pamilyar, mabigat, matatag, ngunit may dalang pag-iingat. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang huling report para sa buwang ito ay handa na, Tessa. Wika ni Adriana. Humarap ako sa kanya. Malaki ang ipinagbago ni Adriana. Wala na ang put sa kanyang mga mata. Napalitan na ito ng isang uri ng kapayapaan na tanging katarungan lamang ang makakapagbigay. Bilang opisyal ng Monteclaro, ginamit niya ang kanyang bahagi ng mana upang tustusan ang mga legal na laban ng mga kababaihan. Salamat, Adriana. Kamusta ang kalagayan ng mga stocks natin? Tanong ko. Ang aking boses ay rasyonal, ngunit may bahid ng init. Lahat ay nasa berde, Tessa.
We are no longer just surviving. We are thriving, ngiti niya sa akin. Siyang ka pala, may naghihintay sa'yo sa baba. Kanina pa siya nakatingin sa kanyang relos. Tila ba binibilang ang bawat segundo ng iyong pagbaba? Umiti ako ng bahagya. Ang lalaking nakita ko sa airport 1 taon na ang nakalipas ay hindi lamang isang anino ng nakaraan. Siya si Daniel, ang taong matagal nang naghihintay sa dulo ng aking audit. Ang aming ugnayan ay hindi binuo sa isang gabi ng bugso ng damdamin, kundi sa mahabang panahon ng paggalang at seryosong pag-unawa. Lumabas ako ng gusali at naramdaman ko ang marhang ihip ng hangin sa aking mukha. Sa tapat ng aking sasakyan, nakatayo si Daniel. Inabot niya ang aking kamay, hindi upang hilingin ang aking pagsunod, kundi upang samahan ako sa aking paglalakad. "The audit is finished, Tessa." Bulong niya habang tinititigan ng aking mga mata. "Yes, Daniel. And for the first time in 10 years, the balance is perfect." Tugon ko. Ang mensahe ng aking buhay ay malinaw na. Ang halaga ng isang babae ay hindi kailanman nasusukat sa kung gaano siya kahusay magsakripisyo para sa maling tao. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang 25 milyong piso na iniwan ng aking lolo, kundi ang lakas na tumayo mula sa pagtataksil at ang talinong gamitin ang bawat sugat bilang isang aral. Hindi na ako ang martir na asawa. Hindi na ako ang babaeng nagtatago sa anino ng kanyang asawa. Ako si Teresa Alvarado, ang auditor ng aking sariling kapalaran. Ang katarungan ay nakamit na, ang hiya ay nalampasan na, at ang bukas ay kasalukuyan ng nagsusulat ng isang bagong pahina. Selyado na ang mga libro, tapos na ang huling pag-uulat. At sa pagkakataong ito, masasabi ko ng may buong katapatan. Malaya na ako. Habang naglalakad kami ni Daniel patungo sa bagong simula, ang tunog ng aming mga hakbang ay sabay na sa ritmo ng isang buhay na wala ng takot. Ang maskara ay tuluyan ng nalaglag, at ang mukhang nakikita ng mundo ngayon ay ang mukha ng isang tunay na naman. Isang Filipina na mas matatag kaysa sa anumang bagyo.